para naman po may pagkamustahan tayo at makapag-fellowshipping, have a fellowshipping or lunch fellowshipping, no? So, po rin po Panginoon sa araw na to, tayo po mag-i-start na at iwaksi po natin ang ating puso't isipan, no? At iwanan mo ng ating mga lalahanin. Ituon ang ating atensyon, ang ating focus sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, Deacon Jason. Hindi po, magandang umaga, sa lahat po. At paalala po, ugalin po natin na, mag-mute, para po yung i-interrupt yung ating misayro. At ganoon din, yung hindi nagpuputol-putol po sa iba, yung platform na tuli. Magandang umaga po sa ngalan ng ating Panginoon, at ulit tayo po itinako rito para patuloy po tayo mag-lingkod, at makapagpuri sa gitna ng ating kumbaga may may hindrance pero ang pagpapatuloy. Sige po, tayo po makarinig po ng pangusang awit. Awit.
Amen po, no? Para po sa pagtawag ng pagsamba, mula po sa Aklat ng Awit, chapter 63, verses 1 to 5. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tangi ikaw, yaong hangat. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na aking banal, kay naroo'y mamastan ko. Sa likas mong karangalan. Ang wagas sa pag-ibig mo ay higit pa kaysa buhay. Kaya ako'y nagpupuri, ikaw ay pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito ang aking kaluluwa ay kakaining may kasiyahan. Magagalak na umaawit sa papuring inaalay. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. At para po sa ating pambungad na panalangin, nahayan niya ako po ang ating Ate Virgie Alvarado. Nakamute si Virgie. Kamit pa, akin po. Amen po. Tayo po yumukot manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po muli, Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagbuklod-buklod mo po kaming muli, O Lord, upang ikaw po ay aming mapapurihan at pasalamatan, Panginoon. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nandito ka na nagkakasamang muli, Panginoon, upang malaya naming ipabatid sa iyo ang aming mga patalangin, Panginoon, at pasasalamat, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa mga kalakasan na binibigay mo sa pagpapala, Ama. Ganon din po sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, sa extra protection, Panginoon, sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya, O Diyos, na natatamasa namin sa araw-araw, Panginoon. Sa paggising pa lang namin, Panginoon, na kami po ay malakas, Panginoon, at hininga, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, sa araw-araw na Panginoon, na kami po ay iyong ginagabayan, Panginoon. Salamat aming Panginoong Isus. At Lord God, bago po ang lahat, Panginoon, kami po ay humihingi, O Diyos, ng kalinisan, Panginoon. Kami po ay humihingi, O Diyos, ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon, sa isip man yun, Panginoon, o sa gawa, Panginoon. Kami po ay humihingi, O Diyos, nagtitikluhod sa iyong pangalan, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nandito, Panginoon, na sama-sama kaming humihingi, Panginoon, sa iyo at nagpapasalamat, Lord God. Upang kami po, Panginoon, sa oras na ito ay malayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat, O Lord God. At Lord God, tinataas din po namin, Ama, ang gagamitin mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga banal na salita, Lord God. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon, at nawa ang mga lalabas, mababanggit niya, na lalabas sa kanyang mga isni, Panginoon, ay tanging salita mo lamang, Panginoon, at tanging ikaw lamang po, Ama, ang maparangalan sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ganoon po kami na makikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Ihanda mo po ang puso't isipan namin, Panginoon, at nawa may maintindihan namin, Panginoon, at tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, ang mga salita mong yan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka po, Ama. At Lord God, sa mga di namin po nakasama sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Give them protection, Panginoon, po, sa kadahilan ng di po namin sila nakasama, Panginoon. At nawa, Lord God, sa mga susunod na gawain, Panginoon, ay makasama po namin silang muli, O Lord God. Salamat po, O Diyos, at Lord, we are praying, Panginoon. Salamat sa lahat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ang alay namin sa iyo, Panginoon. Wala po kami. We are nothing, O Lord, kung wala ka po sa buhay namin, Panginoon. Kaya tanging ikaw lamang po, tanging pangalan mo lamang aming tataas sa oras na to, Panginoon. Salamat, O Lord. At inaangkin na po namin, O Lord God, ang katagampuyan ng gawain ito, Panginoon. In Jesus' name, O Lord and Savior. Amen. Amen po, no?
Sa ating DJ ata yung nawala. At sige po, tuloy po natin sa Gloria Patri. May papuri at Amen. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan mula po sa ang pagbabasihan po ng mensahe ng Diyos ngayong araw ay mula po sa aklat ng Mark chapter 8 verse 34 ang sinasabi, then he called the crowd to him along with his disciple and said, whoever want to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. At purihin po pagkabasa ng kanyang salita. Inibigay ko na po sa ating Pastor Alex. puri ng Panginoon sa araw na to, no? At tayo ay nagsama-sama. Samahan niyo po ako sa may panalangin. Previous inyo pangalan namin Diyos. Salamat po sa araw na to. Nakay po inyong dinala muli, Panginoon, mga kapapabilit, ito salita. Salamat po. Opo, Panginoon, ay inyong lingkod, ay nagpapababa sa iparang ay Panginoon. Hindi ko na kaayusan, Panginoon. Ipapasuko, Panginoon, sa inyo. Sensya. Purihin po kayo, Panginoon. Tago po ninyo ako sa inyong tipuran ng tayo kayo marinig. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang pagtuluan na isip na aking puso at aking katawan, Panginoon. Ang karangalan lamang po ninyo ang makita sa akin. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ako sa inyo ng puso at isipan ng mga kapatid talaga, Panginoon. Ang isip tayo maging isang palakasan, Panginoon, ng kanilang spiritual na pangalan. Sa ganon, ay piliin nila, Panginoon, na sumunod sa inyo despite of all the things na nangyari sa inyo. Salamat po muli. Dalangin at ilapin namin ang matalis na pangalan namin ng Kristo sa kapay naman ng Espiritu. Ang topic po natin ngayon ay magmumula po sa Mark chapter 8 verse 34. No? Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So dito po sinasabi natin Panginoong Kristo, no? Nililay down ng ating Panginoong Kristo yung katotohanan na kung sino man gustong sumunod sa Kanya, no? Sabi dito ay must deny himself and carry the cross, no? Take up their cross. So, ibig sabihin, no, hindi po ito marketing wordings kung saan, kung napapansin po natin sa current situation, kapag tayo nagbebenta ay pinapaulanan ng mabulakan at pananalita para lang tayo makahikayat ng miyembro. No? Ganon ang situation, no, sa current na panahon ngayon natin ngayon. No? Pero ang ating Panginoon ay hindi po ganon. No? Ating Panginoon ay nililay down yung anong possible na kailangang isacrifice ng isang gustong maging Kristiyano, no? Ang kailangang isacrifice ng taong gustong sumunod sa ating Panginoon, which is ito nga sinasabi na he needs to deny himself and take up the cross before makasunod sa ating Panginoon. So dito ay binibigyan ng pagkakataon yung taong may design na sumunod sa Panginoon ng you have to decide. Ano susundin mo? Ang iyong kalooban? Ang kalooban ng individual? O ang kalooban ng Panginoon? Pagkat alam naman natin na ang kalooban ng Panginoon ay lahat ay maging disipulo ng ating Panginoong Kristo. No? Ang lahat ay makakilala sa Kanya. Ang lahat ay tumalikod sa kasalanan. Ang lahat ay maligtas, no? Sa pamamagitan natin Panginoong Kristo. Pero hindi tayo
ginagawang robot ng ating Diyos, no? Kung saan ay automatic na kapag ikaw ay nakarinig ng kanyang salita, ay ligtas ka na. Meron tayong dapat na gawin. Yun ay mag-decide for ourselves na tanggapin ang ating Panginoon, no? Tanggapin o manampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo. At ito nga ang sinasabi natin na kung sino ang sasampalataya ay kailangang i-deny ang kanyang sarili at kargahin or dalhin ang sariling cross niya. So dito, pinapatunayan ng ating in context ay pinapakita na tayo ay may option bilang isang mga individual, no? Tayo ay may sariling or free will bilang mga gawa or creation ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At makikita natin dito rin yung kalooban ng Panginoon, no? Na tayo ay inimbitahang sumunod sa Kanya pagkat yun ang Kanyang kagustuhan. At yan yung katotohanan, no? Man has free will. Kung makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sa Philippians chapter 2 verses 12 to 13, at 2 Peter chapter 3 verse 9. Ganito po sinasabi, no? 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way to escape that you may be able to bear it. So dito sinasabi natin, Panginoon, no, na given sometimes ay inaalaw niya na problema ay mangyari, trials ay mangyari, ang pagsubok ay mangyari, no, ang paghirap ay mangyari sa bawat individual, sa bawat isa sa atin, no. Pero sinasabi ng Panginoon ay walang anumang temptation na hindi mo kayang i-overcome, no. Hindi by yourself personal strength, no, but of course through the help of the Holy Spirit, no. Kaya sabi dito, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way to escape. Nandun din ang kaparaan ng ibibigay ng ating Panginoon para tayo ay magtagumpay, no? Hindi po ako yung best person to further example ng mga bagay na to. But of course, as a servant, we are instructed to relay yung message ng ating Panginoon, no? At ito po ang ating pinapanampalatayaan na as we go on bilang isang Kristiyano, as we matured or as we get matured sa ating buhay spiritual, no? Mapupunta tayo sa point of maturity na kaya nating i-overcome, no, ang lahat ng temptation with the help, of course, ng ating Panginoon, ng ating banal na espiritu na pinagkaloob sa atin, no? So God allow it not because it is beyond His control to stop it or to change it, no? Binigyan or hinayaan or pinagyan ng Panginoon or inalaw ng Panginoon ang bagay na to, hindi dahil sa hindi niya kayang pigilan yung problema, hindi niya kayang pigilan or baguhin ang situation ng isang tao, no? He allow it because it is part of His way, no? Kasama ito sa kaparaanan niya, no, for us to filter kung sino ang mga tunay na Kristiyano, sino ang kanyang mga tunay na tupa, and at the same time to sanctify yung kanyang mga tupa or to make better yung mga Kristiyanong sumusunod sa kanya in terms of spiritual living or spiritual lifestyle, no? God allowed those negativity, no, but not to the point that is beyond our will to overcome, no? Nandun dapat ang ating decision to overcome yung temptation, trials, and problems through the help of the Holy Spirit, no? The concept of temptation, problems, and trials indicate choices. Either we choose to resist or to indulge. Yan po. Yan po. Itong sermon na to or itong topic na to ay hindi naman po sa bawat isa sa nakakakinig, no, kundi isa na rin po sa akin, no, personally speaking. No, that we, bilang isang Kristiyano, do not rely or we don't have to rely on our own strength,
no, to resist or to resist the temptation, but also we need to rely sa Holy Spirit or sa kaparaan ng ibinibigay ng Panginoon upang tanggihan or labanan ang temptation or problems or trials, no? But it needs to start, no, sa ating will, sa ating kalooban to resist, no, or otherwise to indulge. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Sinasabi diyan, I therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So sinasabi dito, yung naka-highlight po dyan, work out your own salvation with fear and trembling. It doesn't mean na ang salvation natin ay manggagaling sa ating sariling mabubuting gawa, no? Again, ang salvation natin ay tinapos na ng ating Panginoong Kristo sa cross ng Calvary. We just need to accept it. We just need to have faith on it and repent from our sa kasalanan natin, no? Apostle Paul, when he says work out, emphasize the sanctification process, no? That once you accepted Jesus Christ, once you give or surrender our life to our Lord Jesus Christ, now yung decision natin, your will natin should incline sa pagsunod sa Kanya, no? Kaya sabi nga diyan ay therefore my beloved, as you have always obeyed, hindi lamang sa kung saan may nakakakita, hindi lamang sa kung saan ay nandiyan yung ang ating Diyos, but physically that time nung ating buhay pang ating Panginoon Kristo ay how much more, but now much more in my absence, lalo na, no, nung wala na ang ating Panginoon Kristo physically, hindi na nila kasama ang ating Panginoon Kristo physically. Yun po importante bilang isang mga Kristiyano, no, yung sumusunod sa ating Panginoon, no, despite na walang nakakita sa atin na kapwa natin, no, ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sabi to, work out your own salvation with fear and trembling, with holy fear sa ating Diyos. Kaya napaka-importante po na yung ating will ay naka-incline, no, sa pagsunod sa kanyang kalooban. Naka-incline sa pagsunod sa ating Diyos, no? Kaya nga na-bless ako nung last time nung nagtanong ako last Wednesday kung sino-sino yung pupunta, no, attend sa worship service, and I praise God sa buhay ng bawat isa na nandoon yung desire na umattend bagamat may mga factors na kailangan i-consider like work, like yung event, and any other else, ay nandun yung desire ng bawat isang maka-attend. At nawa ay itong desire na to ay panatilihin po natin, no? At Lord willing, sa kanyang pagkakataon, sa kanyang kalooban panahon, ay magkaroon po tayo ng chances na makapag-fellowshipping with each other. Face-to-face po, no? Hindi na po online. Nawa ay nandun lalo magsumiinit ang ating desire na makapag-samba sa ating Diyos kasama ng mga kapatiran, no? And that is how we practice yung ating kalooban, yung our will. God put the opportunity, no, nilay down ng ating Diyos, ng ating Panginoon, yung opportunity for all of us to join yung fellowshipping, no, nilay down ng ating Panginoon yung paraan ng kaligtasan, tinapos ng Panginoon yung paraan ng kaligtasan. Now it's up to us, no? Kung tatanggapin natin yung opportunity na binibigay ng Panginoon, kung tatanggapin natin kung ang ating kalooban o kung ating will is strong enough to accept yung kalooban ng Panginoon, natanggapin ang kaligtasan pinagkakaloob niya, natanggapin yung opportunity na makapag-fellowshipping sa bawat isa, especially sa ating Diyos, no? 2 Peter chapter 3 verse 9, ito po sinasabi, no, the Lord is not slack concerning His promise as some count slackness, but it's long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. No? Christ, our Lord Jesus Christ, wants no one to perish. Yan po yung katotohanan. Ang kalooban ng ating Panginoon, no, ay maligtas ang lahat. Maligtas po ang lahat. And yet,
some will not be saved. Yan din po ang katotohanan. Why? Because some choose not to repent. Hindi po natin mapipilit ang kaligtasan sa bawat isa. No? Kagaya ng sinasabi ng ating Diyos, whosoever believe. No? Hindi po tayo ginawa ng ating Diyos na parang robot kung saan tayo po ay nakaprogram. Na the moment we heard the gospel, no, ay automatic na tayo ay maliligtas. Automatic na tayo ay pipiliin natin ang ating Diyos. Hindi po ganun tayo ginawa ng ating Panginoon kung saan we are programmed to accept Him. No? Ang ating Diyos ay sinishare ang gospel sa bawat isa so that we may believe in Him and that we may know yung eternal punishment. No? So that meron tayong factor needed to consider, no, sa pagpili sa Kanya. No? God laid down the path to salvation, the life of Jesus Christ for the forgiveness of all. 2 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. For there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as ransom for all. No? The testimony that was given at just the right time. Take note po natin, no? Yung buhay ng ating Panginoon Kristo was given to be ransom for all. Para po sa lahat, kasi ito sinasabi natin na ang kalooban ng ating Diyos ay ang kaligtasan ng lahat. However, no, kung titignan po natin ang Matthew chapter 20, verses 27 to 28, and whoever wants to be first among you must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Take note po natin yung change ng word dito, no? Sa 1 Timothy chapter 2, verses 5 to 6, ransom for all, it speak dun sa kalooban ng Diyos. No? But in Matthew chapter 20 verses 27, 28, to give his life as a ransom for many because it speaks sa kalooban ng tao. Hindi po lahat ng tao ay tatanggap sa Kanya. No? Especially sa Revelation, marami pong mga Kristiyano ang mag-backslide. No? Marami pong mga Kristiyano ang tatanggi sa ating Diyos. At marami pong mga Kristiyano ang hindi po mga liligtas. Ransom for many. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. So the choice is ours bilang mga tao, bilang mga individual na pinagkalooban ng free will. Bagamat limited ang ating free will, bagamat ang free will natin will not affect, no? Ang free will natin will not affect the godliness of our Lord. No? Kasi whatever our option, kung tanggapin natin siya o hindi, Diyos pa rin siya. Kung tanggapin natin siya o hindi, tayo po ang makikinabang or tayo po ang mapapahamak. Depende sa kung anong decision natin. If we accepted Jesus Christ, then we will have eternal life. If we're not going to accept Him, then eternal damnation, eternal punishment. Andun na kaagad ang judgment. No? So yes, what Christ did in the cross of Calvary was more than enough for the forgiveness of sin ng lahat. But no, God did not make us act like a robot programmed to follow Him without knowing why. No? Rather than i-program tayo bilang robot, He used this design for us to know Him. He used this design, He used His free will for us to know yung pag-ibig. No? Yun yung importante, yung pag-ibig ng ating Diyos. Makilala natin na ang Diyos, ating Diyos Ama, He gave His only begotten Son. No, because He loved us so much. Yun yung twist doon, no? He designed us to have free will so that we may understand God's love. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Otherwise, if we are to be programmed like a robot, we will proceed, we will follow Him without any understanding kung bakit natin kailangan sumunod. But in our case, bilang mga taong merong free will, no? We understand na ang ating Diyos ang unang umibig sa atin. What matters, God wants us to know and understand His love as the primary fuel, no, of our will to follow Him. Yun yung gusto ng Panginoon.
We follow Him not because we receive something from Him, blessings or anything. Kaya nga sinasabi sa ating teksto, no? Nandun yung pagiging realistic ng ating Panginoon Jesucristo, na if you want to follow Him, you have to deny yourself and carry your cross. Hindi niya pinabubulaklak ang kanyang pananalita, bagkos sinasabi niya katotohanan na ito yung dapat mong pagdaanan kung nais mong sumunod sa akin. Ngayon, kung ako ay tunay mong iniibig, kagaya ng pag-ibig ng Diyos Ama sa iyo, then sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. God wants us to know and understand His love as the primary fuel of our will to follow Him. No? We choose to come here sa worship service, face-to-face man or online, not because we were programmed to do so, but because deep inside our heart, we are searching and longing for our Lord. No? We are searching and longing sa ating Diyos. Ito dapat yung primary fuel ng ating pagsunod sa ating Diyos. No, two choices. Sabi nga natin, kailan natin pinapractice ng ating will. Ang topic natin is my will and thy will, or will ng ating Diyos. There are always two choices, no? Light or darkness. John 8:12 and John 3:19. John 8:12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light for the world. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. No? Ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ang dapat na magliwanag, no, sa buhay ng bawat isa pagkat siya ay liwanag. No? The more na we follow Him, no, the more na nahayag ang kanyang kaluwalhatian. John 3:19, and this is the condemnation. Ito yung kaparusahan. That the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Itotohanan po ito, no? Personally, na-experience ko po ito. Na ang ating kasalanan ay madalas na tinatago, no? Or hindi natin isinasambulat pagkat gustong-gusto natin yung kadiliman dahil dito, no? Feeling natin we are powerful. Nagagawa natin lahat ng gusto natin without any moral liabilities or moral obligation, without any moral standard. No, without any religious standard. No, kaya ang sinasabi ay we have two choices, light or darkness. As a Christian, no, na sinasanctify ng ating Diyos, sinasanctify ng ating Panginoon, or sinasanctify ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa kalakasan pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo, no? We have to follow the light. Focus sa ating Panginoon Kristo. And we have the spirit or flesh. No? Within ourselves, sabi nga ng ating Deacon Jesus, isa sa kanyang mga or isa sa mga mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan niya ay everyday, no, we have two voices na naririnig sa atin, no? Two voices, and that is the spirit and the flesh. John 6:63, it is the spirit who gives life, the flesh profit nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. No? Ang ating banal na espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Kristo, ng ating siya tinanggap, no, ay kasama natin lagi. Nangungusap po sa atin lagi, no? And we need to listen. No? Either sa spirit or sa flesh. Dito kailangan pumasok yung ating will. Nahirapan akong tagalogin yung will, kalooban. No? Dito pumapasok yung ating kalooban. Sino ang mas higit nating pinapakinggan? Ang banal na espiritu ba? Ang ating flesh? No? Sabi nga ng ating sabi nga ng ating Panginoon sa pamamagitan nating Brad Jason, no, na ang ating pinakikinggan or itong dalawang voices na to ay mas malakas depende sa kung sino or kung ano yung mas finifit mo. Ikaw ba ay nabubuhay according sa standard ng mundo? Then definitely mas pinakikinggan natin yung boses ng flesh. Ngayon tayo ba ay nabubuhay according sa standard ng ating Panginoon Kristo?
according sa kanyang salita. Then as we go on and as we mature sa ating buhay Kristiyano, definitely unti-unting malalakas yung boses ng banal na Espiritu at unti-unti tayo makakasunod, no? Sa tawag ng banal na Espiritu. No? Ito po importante. Move forward strongly sa race na pinagkaloob sa ating ng Panginoon. So as we go on, we will be spiritually strong and spiritually sensitive or aware sa boses ng ating banal, sa boses ng banal. Two choices, rock or sand. Saan ba natin tinatayo ang ating bahay? No? Sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27, ito po sinasabi, no? Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Therefore, whoever hears the saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the flood came, and the winds blew and beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Nandun yung katotohanan na kung ang buhay natin, no, ay hindi founded sa salita ng Panginoon, hindi founded, no, sa katuruan ng ating Panginoong Kristo, definitely we will be our will to follow him will be that weak, no? Wala tayong enough strength to follow him. Dahil sa umpisa pa lang ng problema, we will surrender. Patataobin kagad tayo ng problema ng pagsubok. Again, sinasabi sa Revelation na as we move forward sa ating buhay Kristiyano, buhay spiritual, we will face judgment, no? We will face ng trials, pagsubok sa buhay natin dito sa libutan. And in order for us to overcome that, we have to be spiritually strong. No, ito yung sinasabi dito. Kung ikaw ay nakarinig sa salita ng Panginoon at ito ay sinasabuhay mo, no? Kapag dumating ang problema, ang pagsubok, hindi ka kayang agad patataubin ito. Pagkat nandun ang pananampalataya mo, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na pinagkakaloob sa iyo ng ating Panginoong Kristo. Sa pangako, no, na pinagkakaloob niya o pinagkaloob niya sa bawat isang nananampalataya sa Kanya. So that's also why we have to be spiritually strong, no, by letting ourselves be held, no, in the glorious presence of our Lord by joining fellowshipping, prayers, reading Bibles, because again we are still here sa temporal world, no, and we are still in our corrupted, sinful body. Our physical body longing for, nandun po, no, our physical body is longing for flesh to do sins. Yun po yung katotohanan. That's why we have to be spiritually strong, not to battle tong flesh na to. But we need to have a spiritually strong. But if we are spiritually strong, sabi nga sa Matthew chapter 7, verses 24 to 27, no, we are like wise man who built the house on the rock. It will never fall, regardless kung gaano kalakas yung pagsubok. So bilang conclusion po, no, the choice of my will versus thy will is significant with regards to the consequence of choices made. Again, sabi ng Mark chapter 8 verse 24, then he called the crowd to him along with the disciple and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ang ating Panginoon po ay sinasabi or nililay down yung katotohanan. Kung anong mga sacrifices, paghihirap ang kailangan natin pagdaanan bilang isang individual na gustong sumunod sa Kanya, no? We need to deny ourselves and take up our cross. No? Ang tanong, no? Gaano po ba kalakas ang ating kalooban sa pagsunod sa Kanya? Gaano po ba kalakas ang ating desire to follow Him?
No? Kagaya na sinasabi sa my will and thy will sa Matthew chapter 6:19 and Matthew chapter 6:20, mamaya po papakita natin. But before that, no? I-compare natin yung Garden of Eden, no, at Garden of Gethsemane. Garden of Eden, kung babasahin po natin sa Genesis chapter 2 verses 8, no, and chapter 3 up to chapter 3 verses 24, no, napakaganda ng description sa Garden of Eden. Nandun na po lahat ng bagay. Unfortunately, nandun nagsimula yung unang kasalanan, no? Immediately sa chapter 2 verses 8 to 9, immediately two choices ang pinagkaloob kay Eva at Adan, or kay Adan at Eve. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge and good of evil. So there are two trees. There were two trees, no, sa gitna ng Eden. It's either tree of life and tree of knowledge and good and evil. Ang sabi ng Panginoon, you can eat whatever fruits na meron ng mga puno except, no, sa puno na naglalaman ng knowledge of good and evil. However, the serpent makes my will seems appealing. No? Pinaganda ng serpent yung perspective ng sariling kalooban ng tao. No? Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said you shall not eat for every tree of the garden? No? So may kasinungalingan kagad dito, you shall not eat of every tree of the garden, sapagkat ang sabi ng Panginoon, pwede mong kainin ng lahat except lamang sa isang puno. But dito binaligtad ng ating ng serpent, no? Pinapangit niya yung kalooban ng Diyos, bagkos in-emphasize niya yung kapangyarihan ng sariling kalooban ng tao. And the woman said to the serpent, God, yes, God, he may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit, the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. So dito, no, binabloktot niya yung sinabi ng ating Diyos, Ama, na you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So dito, ibinaba niya yung kalooban ng ating Diyos at itinaas naman niya ang kalooban ng tao. No? Na hindi totoong ikaw'y mamamatay kapag kinain mo yung pinagbabawal na prutas. Bagkus, kapag gugustuhin mong kainin ang pinagbabawal na prutas, magkakaroon ka or magiging katulad ka na parang Diyos. Magkakaroon ka ng kaalaman ng good and evil. So you see, bagamat ang Garden of Eden ay napakaganda, ngunit dito nagsimula, no, ang unang kasalanan. Adam and Eve choose their will over God. No? Then they punish. No? And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves apron. No? Pero pag tinignan naman po natin yung Garden of Gethsemane, Mark chapter 14, verses 32 to 39. No? Sabi dito, then they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciple, sit here while I pray. And he took Peter, James, and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch.
He went a little farther and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Then he came and found them sleeping and said to Peter, Simon, are you sleeping? Could you not watch 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, he went away and prayed and spoke the same word. So dito, pinapakita natin sa Garden of Gethsemane ay naging simbolo po ito, no, ng kalungkutan. Naging simbolo po ito ng kalungkutan dahil dito ay pinakita or inexpress ng ating Panginoong Kristo yung kanyang kalungkutan bilang isang tao or bilang isang tunay na tao, no? Na kung sakali, kung pwede, ay hindi niya maranasan yung paghihirap. Ngunit at the end, nandun yung kababaang loob niya, yung total surrender, no? But not my will, but what your will. No? Nandito ang pagsuko ng ating Panginoon Kristo sa kanyang kalooban bilang isang tao over sa kalooban ng ating Diyos Ama. So dito makikita natin, no, sa Garden of Eden, kung saan sinunod ng nila Eve at Adam, ang kanilang kalooban ay nagdulot ng kapahamakan, while sa Garden of Gethsemane, kung saan nagkaroon ng pagsuko ang ating Panginoon Kristo sa kalooban ng Diyos Ama na mangyari ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng kaligtasan. No? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, bagamat sa standard ng tao bilang isang tao ay napakahirap, no? Napakamasalimuot. Pero at the end of the process, nandun yung pangako ng Panginoon. Nandun yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Nandun yung pangako ng Diyos ng kapatawaran at kaligtasan. Nandun yung pangako ng Diyos na you will be with Him eternally. No? Hindi lamang sa temporal na mundong ito, kundi eternal. Sa susunod na buhay, sa panahon kung saan ay naghahari na ang ating Panginoong Kristo. Sa panahong wala nang taggutom, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap, at kung saan wala nang gabi, pagkat ang liwanag natin ay ang Panginoong Kristo. At kagaya po na sinabi sa kanina, no, babalikan po natin yung conclusion natin. The choice of my will versus thy will is significant with regards to the consequence of the choice made. No? Because sa Matthew chapter 6:9, nandun yung temporal pleasure. Kagaya na discuss natin sa Garden of Eden. Temporary lamang. While sa Matthew chapter 6 verse 20, sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos Ama ay doon ng eternal salvation. No? Sa Matthew chapter 6:19, nandoon ng temporal pleasure and eternal agony. So, tignan po natin yung temporal at eternal, no? Temporal pleasure while nasa mundong ito, pero after this ay meron kang eternal agony or eternal na paghihirap habang, di ko masabing habang buhay, no? Kundi pag magpakailamang paghihirap. Pero sa Matthew chapter 6:20, nandun yung temporal suffering, yung paghihirap mo ay temporary lamang. Ngunit after this ay nandun yung pangmatagalang kaligtasan, matagalang or habang buhay, eternal life. No? Sabi sa Matthew chapter 6:19, do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. No? Treasures only on earth, temporal, eventually destroyed at judgment. Cross-reference chapter 2 Peter chapter 3 verse 10. Pero sa Matthew chapter 6:20, but lay up for yourselves to treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal.
treasure in heaven, eternal, and joy beyond measure. Ito po yung ating pagsikapan. No? Yung will natin should not be dependent according sa temporal things na kayang i-offer ng sanlibutan ito. No? Ang will natin should be dependent on the eternal, no? Or heavenly things na binibigay or ino-offer ng ating Diyos. Bagamat nandun yung katotohanan ng sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 8:34, we have to deny ourselves and take up our cross if we want to follow Him. No, nandun yung sacrifice na kailangan natin gawin. However, these are all temporary. No? Temporary lamang habang tayo nandito sa sanlibutan. The moment na nahayag na ang paghari ng ating Panginoong Kristo, no? Eternally, kasama po tayo doon. No? Eternally ay kasama po tayong itataas ng ating Panginoong Kristo. At yun po, dapat ang ating pinakahintay at yun po, dapat na tayo nakafocus sa ating pamumuhay dito. That's why we are saying we have to follow the spirit over flesh, we have to follow the light over darkness, and we have to build our life sa rock at hindi sa buhangin. Purihin po ang Panginoon sa mensaheng ito. Nawa po ay naging encouragement po sa buhay ng bawat isa. No? Ang mensahe ng ating Diyos kung saan ibinababa po natin ang kalooban ng tao. Bagkus dapat nating itaas ang kalooban ng Diyos at makahanap po tayo ng kalakasan, no? Sa pamamagitan nating Panginoong Kristo to follow yung kalooban ng ating Diyos at hindi ang kalooban natin. Bagamat may paghihirap while tayo ay nandito sa liputan, ang sumikapan nating manatiling nakatingin sa kalooban ng ating Diyos. At ganoon din sa kanyang mga pangako, no? Sa kanyang muling paghahari. So, purihin po Panginoon, samahan niyo po muli ako sa naging panalangin. Hallelujah sa inyong pangalan namin Diyos. Salamat po sa araw na po. Salamat po sa inyong mensahe. Bagamat I am not the most qualified person, Panginoon, to speak of this message, Panginoon. I surrender myself sa kalooban niyo na ihayag ang inyong mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, hindi po ang karumihan po ang mahayag bagko sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Hindi po ang dignidad ko bilang isang makasalanang tao ang makita pagpos ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang inyong pagpapala ng pagkakataong pinagkakaloob sa bawat isang makasalanan na mas piliin po kayo, Panginoon, over our own will. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa biyayang ito. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay magsilbing kalakasan sa buhay spiritual ng bawat taong nakakapakinig o nakapakinig ito ngayon, Panginoon. At hindi po isang maging kahinaan sa buhay ng bawat isa. Salamat po muli, Panginoon. Sa inyo po namin inialay ang buong araw na ito. Sa pangalan po ninyo ang aming patuloy na taas. Jesus, my name, my Lord and Savior. Amen. 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 Amen po. Salamat po sa ating Panginoon at sa patuloy po na paggamit sa ating pastor bilang tagapaghatid. Actually, that choices will be reflected to our action. Kung ano yung pinipili natin yung ating kinikilos. At patuloy, tayo po ay magbigay po ng buong awit. Awitan po natin ang Panginoon. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue
is Lord. He is Lord. He is Lord. He's risen from the dead. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. Amen po, no? At muli po, no? Na-acknowledge po natin, no? Si Ate Ramona po, no? Okay, kasama po natin ngayong araw. At para po sa ating panalangin at salamat, unahin ko na si Ate Marites na lang wala yan. Ako talaga. Oo, kasi maya ako'y kailangan mag-ayos at ako'y papasok. Wala po ang paningin pag walang salamin. Malapit kaya wala po paningin ko. Ipapasalamat po ako sa Panginoon sa pagbigay lagi ng kalakasan. At continue pa rin po ang panalangin sa aking healing. Kasi hanggang ngayon po ay may kirot-kirot pa. At matagal-tagal pa na paggaling. At naway, gabayan po ako mamaya at ako po ay may pasok hanggang gabi, hanggang alas 10 pa ng gabi. So, kalakasan po at bukas may pasok ulit. Pero kaya naman po sa awa ng Panginoon ay lagi po ako binibigyan ng kalakasan. At sa everyday ko po na pagpasok na ay naway, bigyan pa po ako ng pasensya sa lahat ng ginagawa ko araw-araw sa school. Stress na po. Stress na talaga ako everyday. Pero napapasalamat po ako sa Panginoon at lagi po akong ginagabayan. At good health din po sa aking anak at sa kapatid ko po, sa kuya ko. Kahit masama ang pakiramdam ay kailangan magtrabaho para may suporta sa pamilya niya. And saka po yung kuya ko din po na nasa Maynila, lagi po yung nagrereklamo at mababa ang potassium. Sana po gabayan siya at bigyan po din po siya ng lakas. At maraming salamat sa mga blessings kahit na araw-araw binibigay sa akin. Yan lang po. Mabay, mamaya gabayan po ako sa pagpunta sa school. Amen po. Sige po. Si Ate Ramona po. Maaga pa naman. Pwede tayo lahat. Magdadasal po ako. And, panalangin po at mga pasasalamat. Meron po kayo para pumasama po. Ano po, Pastor? Prayer request po kung meron po kayo. Kung gusto niyo ipanalangin. Opo. Nagpapasalamat po ako sa mga answered prayers ko po. Panginoon, maraming salamat po sa paggabay niyo sa akin, sa pagbigay niyo sa akin sa mga trials na ito. Maraming salamat na nakayanan ko, nakauwi na po yung anak ko. Dininig niyo po ang mga panalangin ko, Panginoon. Maraming salamat. At sa buhay na binibigay niyo sa akin sa araw-araw po, pagising ko sa umaga, kahit ako po ay stroke victim po, pero hindi niyo ako pinababayaan, binibigyan niyo ako ng lakas na magawa ko ang aking mga gawain. Hinihingi ko po, Panginoon, sa inyo ang kagalingan ng mga aking mga kapatid,
At ang kagalingan ko rin, Panginoon, inaalay ko po sa inyo ang lahat ng ito at hiningi ko po ng kalakasan at kagalingan ng aming eldest na kapatid sa kanyang asthma attack, Panginoon. Naway dinggin niyo pa rin po ang aking mga usal at pagpasalamat sa inyo ang aking mga dalangin. Maraming salamat po, Panginoon, na pinasasali niyo ako sa platform na ito na binago niya ang buhay ko sa pagtanggap ko sa inyo at nawala na po yung mga lungkot ko. Natanggap ko na po na ang aking mama ay wala na, ang aking kapatid ay wala na. Natanggap ko na po dahil sa tulong ni Panginoon. Maraming salamat. Hindi na po ako naiyak ngayon, Panginoon. Binibigyan niyo po ako ng lakas ng loob na tanggapin ng lahat ng trials. Maraming salamat dahil sa platform na ito na binago niyo ang buhay ko. Ito lang po ang aking samo at dalangin. Maraming salamat, Panginoon. Pulihin ka. Amen. Amen po. Tuloy na ni Ate Ramon. Si Ate Yoli po. Ate Yoli. Ako na ba? Opo. Matagal ka na. Namiss ka namin. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat po at muli nakasama ko ulit kayo sa gawaing ito. Nakasama. Maraming salamat po sa biyayang tinatanggap na pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. Sa mga gawain dito sa bahay na medyo nahihirapan ako noong mga nakaraan. Di mo man ako pinabayaan. Panginoon, maraming salamat sa mga pagsubok sa buhay na nitong mga nakaraang araw na halos hindi ko na makayanan lahat. Nandiyan pa rin kayo sa tabi ko at kinakaya ko lahat at hindi rin ako sumuko sa pananampalataya kahit madami akong dinanas na problema lalo na sa mother ko. Panginoon, hinihilong ko lang lagi sa inyo na huwag niyo ako hahayaan na magsinungaling sa kapwa at hindi naman nangyayari sa buhay ko yung ganun na kahit ang hinihiling ko lang sa inyo, Panginoon, yung kahit hindi mo ako payamanin o pahirapan, sapat na sa akin yung pagkain araw-araw. Nandiyan lagi kayo, nakasama ko at nakagabay sa akin, Panginoon. Yung ilalayo ninyo ako sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng problema. Medyo parang nahihirapan ako pagka yung nagkakaroon ako ng problema at maraming salamat at naunawaan ko na yung lahat na kung ano man ang dumaang pagsubok sa akin nitong nakaraan, naging okay na lahat para sa akin. At ang hinihiling ko lang, Panginoon na patuloy sana ang paggaling ng mother ko. At kahit na labas-pasok pa rin siya sa hospital, nandiyan pa rin kayo, Panginoon. At huwag ninyong hahayaan na magkakasakit ang pamilya ko at bigyan niyo pa ng lakas ang magulang ko, ang mother ko, na hanggang sa makauwi ako na sana'y maging maayos ang lahat. Yun lang po. Maraming salamat po, Panginoon. Po. Sige po. Ate Opel. Naka-ano ka po, Ate Opel? Naka-mute. Sorry. Okay. Request ko po yung mga bata bukas na nawa nandun po ang kanilang kaligtasan sa sobra init dito. Tapos lakas. Ayun. Tsaka po ma-fulfill po namin buo bukas ang gawain. Ilan po. Amen po. Si Ate DJ, nakita ko po siya kanina. Sige po. Ate Virgie.
G. Malayo ka po, ate. Layo. Okay na po. Ayan, okay na po. Salamat po. Ibigay ng Diyos at yung pasasalamat ko sa anak ko sa araw-araw na binibigay sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, at lahat po sa atin. At ko po yung sa anak kong si Jane po, napospon po yung graduation niya. Hanggang ngayon po, nag-aantay po ako ng result. Wala pa po kasing announcement ng school. So kahit ganun pa man, hindi po ako makapag-desisyon sa pag-uwi ko na request po ng anak ko ay makadalo ako sa graduation niya. Meron po siyang inaanuhan na TISDA po. 1 month po yung ng anak ko. Na nawa po bigyan po siya ng karunungan sa pag-aaral po niya ng TISDA. Kasi kailangan po yun sa niya yung certificate po. At yung plano po namin nawa po, inaantay lang po kasi yung graduation para po sa po niya yung pagpunta sa Baguio para sa board exam po niya. Nawa po, bigyan din po siya ng karunungan ng Panginoon. Kay Randin, isama po niyo po kami sa panalangin na yung love ng bawat isa sa aming dalawa, ibigay ng Panginoon. Kasi po, about po sa kunting bagay na di po namin pagkakaunawaan, at nawa po ay bigyan kami ng yung ibalik sa namin, Panginoon, yung po naming dalawa ng aking asawa. Yan, nandyan po kasi yung pride sa bawat isa sa amin na inaantay namin yung sinong maunang tumawag. At ang mga anak ko naman po, ang sabi sa akin, bayaan mo muna si Papa at mga kapatid ko dahil po ako na lang po lagi naman po ang nagpapakababa. Sabi ng Panginoon na magpakababa tayo, pero hindi po yung kanais-nais lagi po na tayo ang nag-iintindi na babae. So nawa po, maging okay na po kaming dalawa. Yun lamang po yung prayer request ko po sa aming mag-asawa po. Masakit po sa loob ko na hindi ko siya nakakausap. Na mag-isa ako dito nung kaya niya na hindi ako tawagan kasi naantay ko yung tawag niya. Nangungunap po kasi yung pride sa aming mag-asawa eh. So, yun lamang po. Prayer request po sa aming mag-asawa. Sige po, ano? Amen po, salamat. Pastor Ruben po. Sa amin, sa dalawang kuya Alan na nasa Riyadh ay biglaan po nag-resign without any backup plan. Nilipat po kasi siya ng premise at ng project, pero yung pinaglipatan sa kanya ay balahura ata yung bahay, at the same time ay parang babad sa araw yung magiging trabaho niya bilang parang park attendant, at matindi po init ngayon. Dahil sa ganun, nag-request po siya ng ilipat sa ibang project pero wala pong binigay na iba. Kaya on the spot, ay siguro bugso ng damdamin, nag-resign po siya at hindi na po niya ayaw na niyang bawiin actually. Hindi ko masabing hindi na po niya mabawi, pero ayaw na po niyang bawiin yung resignation. Kinausap siya kahapon, nilaton ko yung mga consequence, at the same time mga options niya. At the end, binigay ko sa kanya yung call kung ano decision niya at kung willing siyang i-undergo yung mga possible consequence. So yun po, panalangin na nawa ipagkalooban siya ng wisdom at kung ano may decision niya, nawa gabayan siya ng Panginoon. At yun yung panalangin. Hindi na rin na ma-insist dahil siya yung nakakaalam ng katayuan niya doon. Kahit kausapin siya ni Papa ay hindi na rin na pigilan yung pag-resign niya. Ganon din kay Kuya Alvin sa kanya pong nalalapit na pagsakay sa barko. Nawa maging maayos ang kanyang mga documents, makasakay siya kagad. Ang target date ata ay May 24 pero hindi ko alam kung tuloy po yun.
nawa ang Diyos ang sumama sa kanyang pagsakay, no, at sa mga documents na kailangan niya at papeles na kailangan niya, at sa paggaling ng kanyang allergy, no, kasi nagpa-booster shot po siya pero may mga lumabas na pantal-pantal sa katawan. So hindi po niya alam kung makaka-affect po yun sa pagsakay niya dahil may mga time na sobrang kati daw. Nagpa-check up po siya, binigyan po siya ng gamot para mas bumilis yung paglabas ng mga pantal, no? At mas bumilis yung healing process. Pero sa ngayon ay mayroon pa rin yatang kati-kati or pantal-pantal yung katawan niya, no? So nawa, gumaling po yun before po siya sumakay ng barko para na rin po makapagtrabaho ng mabuti. Kay Papa, yung provision sa ginagawang bahay sa Infanta, at the same time yung gagawing charge po doon, nawa ang Diyos po ang magbigay wisdom on how to manage yung provisions na pinagkaloob, yung asset na pinagkaloob, at ganoon na rin po, gabay sa aming mag-asawa, gabay sa ating mga ministry, at nawa po, Lord willing, panalangin natin ng kalooban ng Panginoon na tayo pag face-to-face next week at makapag-invite pa po ng kaluluwa na makakasama natin. No? Purihin po, Panginoon. Panalangin po natin ang ating mga kapatiran na wala rito. Si Brad Billy na, of course, dahil sa nangyayari ay emotionally weak rin po ang kapatid natin na to. No? Kamustahin po natin itong si Brad Billy. No? Ganon din si Brad Tirso sa kanyang pag-process ng work, going back here sa Jeddah, si Brad Abet sa kanyang trabaho, si Brad Rabi sa trabaho din, si Lisa, nawa ay makasama natin sa ating face-to-face worship service at ipanalangin din natin siya sa kanyang mga pinagdaanan. Ganon din mga kapatirang hindi natin nabanggit, no? Nawa ang Diyos ang makasama nila. Alam naman natin na nandun ang kanilang desire to join us pero on some reason ay hindi nila magawa. Nawa, ang Diyos ang magbigay ng opportunity for them to join us sa fellowshipping. So, purihin po Panginoon sa na to. Sige po, si Cheryl, tukpo muna. Sige po, dagdagan ko lang po yung sinabi ni Pastor. Ako po yung nagpapasalamat sa katagumpayan ng aming bakasyon sa Pilipinas na pinagkalooban kami ng kahit maikli lang ay nagkaroon po ng time na makasama po ang aming mga pamilya at makabanding po sila. At pupurit din ako at nagpapasalamat sapagkat pagbalik naman po namin ay okay naman po yung mga trabaho na naiwan namin. Wala naman po masyadong major concern na dapat i-address habang wala kami. And pasalamat din ako sa patuloy na pagbibigay ng wisdom sa aming mag-asawa at sa kalakasan ng pangangatawan. Prayer request lang po, yun nga dahil sinabi ni Ate Ophel, sobrang init po ngayon sa Pilipinas. Medyo nahihirapan po yung parents ko, no, na nasa bahay. Masyado daw pong mainit sa atin at nagiging cause din ng pagkakaroon ng karamdaman. And talangin din po sa mga kapatiran natin na wala dito, naway sa susunod po na mag-face-to-face tayo ay makasama po natin lahat. At pag-iingat po sa bawat isa, lalo na ngayon na kung sa may mga trabaho po at may mga lakad naway hindi po maipit sa road closure po. Yun lang po. God be the glory. Amen po. Pastor Ruben? Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at pagpalang araw sa bawat isa. Hallelujah. Yung ano ko lang po, bakasyon, naghahanap ako ng ticket na nawa, makakita ko ng mura. Mahal kasi, out of budget. Doble. Yung mga fare niya nasa almost 6,000. 3,000 lang yung allowance ko. So kailangan pantapatan ko nang galing sa akin. Naghahanap ako ng mga medyo mura doon. So tapos yung approval din nakasubmit na
process na approval para ma-issue yung aking exit re-entry visa. So, ang bakasyon ko po ay from July 1 to 31. So, papasok ako ng August 1st. Tapos, yung additional dun sa para kay Ate Opel, yung kanyang desire na nawa makahanap sila ng tamang buyer nung binebenta nilang lote. At maging ayon sa kalooban ni Lord, yung both party magka-agree doon sa presyo at sa mga dokumento na kailangan. Yung mga bata, patuloy na proteksyon sa sakit karamdaman at saka sa lahat ng gawa ng masama. Yung trabaho, nakalib yung aking kapartner, so nag-iisa ako, i-hand-over niya yung trabaho niya sa akin, nawa ay maayos lahat hanggang sa dumating siya by next week. So yun lang po mga kapatid, at salamat sa Panginoon sa inyo pong pakikipagniig sa Panginoon sa araw na ito. Amen po. At ako rin po, at ako po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy po na pag-iingat sa Panginoon sa araw-araw. Sa pag-drive at ganoon din sa trabaho. At ang trabaho ko po kasi ay papasok sa outlet, lalabas. Tapos after 20 minutes, pag nakarating ka sa isang outlet, pasok na naman, labas na naman. So, nagkukos ako ng init-lamig. Tapos pag nababad ka sa mall, tapos lilipat ka ng kabilang outlet, ganoon na naman. At napakainit nga po ng panahon, nawa po yung bawat isa ay patuloy na ingatan ng Panginoon. At siyempre ilayo sa mga sakit. At salamat sa Panginoon, hindi na po nagkakasakit ngayon. And then sa mga project po, nawa yung aking tinitraining ng isang buwan na. Mula po nung dumating ako rito, naka-turnover na po sa akin yung Egyptian. So, from morning, taga dyan siya sa kabila, sa Yamama. Morning, sunduin ko, tapos kasama ko maghapon sa trabaho, and then, ihahatid ko pa, So, nawa po, ma-issue ka na siya ng kanyang sasakyan, at saka, makaruta na, kasi pareho po kami ng trabaho. Pareho kami, kumbaga, kung ano po yung aking, function ngayon, yun din yung kanyang function, at, hindi ko rin alam kung ano yung plano po ng boss ko dyan, kung mapapaganda o hindi maganda, Kasi mag-extend po ng mga support sa branch kung saan kakailanganin po to handle the project. Nauna po din yung project, So, dahil po yung mga setup sa Neon, ako po yung nagta-trial dito sa main workshop. So, nawa po kayanin ng technician na nandoon yung mga design at saka yung mga na-execute dito para hindi na po mapadala ng tabuk, At medyo matagal po yan to handle yung buong project. Then ganoon din po yung may part po kasi yung Pepsi Riyadh, na dapat sa kanila yung sinihan. Pero parang may contract po na kapag po pala machine, sa amin po, sa Jeddah staff po yung hawak. So medyo malayo din po yun, hindi ko po masyado kapisado, pero halos twice po ang layo ng Taif doon sa project na yun. At may grand cinema po doon na tinatayo. Ganon din yung mga project po sa Madina at sa Waka. So, lagi po nila ako na-expose dyan kasi nga po mga cinema project, hindi mga handle. So, nawa po sa kawila po ng lahat ng bagay na yan, patuloy pa rin po na unang-una hindi po tayo mawala sa gawain ng Panginoon. Ganon din, kung saan ka mang na madala o may appoint for temporarily, patuloy yung pag-recover.
Ganun din po yung pasasalamat ko at pag-iingat no, sa aking family no, sa Pilipinas. At ganun din no, sa pag-drive ni Jam. At yun po, patuloy na kalakasan sa atin sa bawat isa, no? Sa mga kapatid din po na hindi natin nakakasama. At ganoon din, no? Si Ate Mariana. Hindi na po bumalik si Ate Mariana, no? May ano po kayo, may balita. Ano po? Wala pa po. Pangamusta pa rin po kami. So, ang ano, parang nagka-chat po ata sila ni Jam once, no? Hindi pa po ata siya bumabalik dito. Hindi na ata siya bumalik. At nawa po, yung patuloy na ano, sa kanya, siyempre yung kanyang kalagayan, ano, sa kanyang ovary, yung sa sis, ano, naway po siya ng Panginoon at ganoon din, ano, makabalik no, sa paglilingkod sa at wala na pong announcement, ano, at mamaya naman po, meron tayong mga announcement and ano dyan. Meron pa, Bol, yung dalawa nandun sa group natin. Paki-check yung group natin. Sige po. Yung messenger. So, yan po, ano, ano po, ang ating kapatid na Dennis. Patuloy po natin ipanalangin siyempre yung kanyang trabaho at ganoon din, no, yung ano, yung parang ano to no? Sa kanilang mag-asawa, ano, yung pagiging pagkakaintindihan, patuloy po natin panalangin at maintindihan siyempre ang sitwasyon ng ating kapatid na Dennis dito. Hindi po madali at nawa tuloy natin siyang sama sa panalangin at ganoon din, no, yung kanyang employer issue, no, sa kanyang pinagtatrabaho nawa Panginoon ng sa kanyang mga anak at ganoon din po, ano, yung kalusugan, no. At sige po. Sa Ate Yoli po, ulit pagsalita na po sa Ate Yoli kanina. Yan, sige po. Bro, yung sa group lang, yung kay Ate, sa Ate DG ba to? Prayer request po na may gumaling ng asawa ko sa kanyang karamdaman at yung inaayos namin about sa lupa ng mother, nawa mabalik sa kanilang magkakapatid at bigyan nawa kami ng lakas ng katawan lalo ng aking pamilya. And then yung kay Ate Yoli po, pahabol po na prayer request na may makaalis na po ng maaga ang anak ko. Medyo natagalan na din po. Okay naman na siya ngayon. Naway matuloy na po. Ang name po ng anak niya ay John Kimberly Rusol po. Yan. Salamat siya. Ang dami siyang grupo mo sa ano. Hindi ko po mabasa kasi naka ano po yung scripture. Sige po at kung wala na po, ano, tayo po imuko at manalangin. Panginoon Diyos namin dakila banal, Panginoon. Tuloy kami pupuri at nagpapasalamat muli sa araw na ito, Panginoon, na dinakatuli kami sa platform na ito, Panginoon. Patuloy kami makapag-aral ng mga salita, Panginoon. Salamat sa mensahe na aming narinig, Panginoon, gamit ng Pastor Alex. Salamat sa pagpapaalala, Panginoon, na patuloy naming piliin ang inyong kalooban, Panginoon, no, para po sa buhay, Panginoon, no, na inaasap. Magkalakasan po namin ang mga napag-aralan namin, Panginoon, magamit namin sa amumuhay namin, Panginoon, no, sa mundo ito. Ganoon din sa pangaraw-araw namin pakikihalubilo sa mga tao. Panginoon, patuloy namin nadalangin, Panginoon, na unang-unang mga kapatid po na hindi namin nakakasama sa anumang kadahilanan. Patuloy niyo po silang abutin, no, ng kapala at pag-iingat, Panginoon. No? Nawa ang inyong gabay at inyong kamayang patuloy na pag-abot ng kanilang mga pangailangan sa kanilang family at ganun din, Panginoon, no, yung kanilang, sa kanilang mga trabaho. At kung ano man po ang kayo po nakakaalam ng lahat ng bagay, patuloy niyo po silang ipuin at ibalik, Panginoon, no, sa gawain. Aming kapatid na Robby, Panginoon, sa kanyang trabaho. At ganun din yung patuloy yung paggabay sa kanya. Kilo sa kanyang buhay ang aming Brother Dennis, Panginoon, sa kanyang trabaho, ganun din yung kanyang employer, Panginoon, at patuloy kayo po kumilos at humipo at
sa aming kapatid Dennis Fine, sa kanyang family, Panginoon, no, sa kanilang buhay mag-asawa, sa kanilang pagkakaunawaan, O Lord, kayo kumilos at mamagitan, Panginoon, no, magandang kalusugan, Panginoon, at patuloy ng pag-aaral. Sa aming kapatid na patuloy, Panginoon, no, na narito at kasama namin, Panginoon, sa inyo na nabanggit po namin, Panginoon, ang aming mga hinahing, Panginoon, ang aming salamat. Nawa, O Lord, abutin niyo po, Panginoon, no, at dinggin ang aming mga hilig, Panginoon, yung mga unspeakable prayer po namin, Panginoon, sa aming mga puso at patuloy kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ng lahat ng bagay. Nawa, O Lord, patuloy na kayo po ang maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon, no, abutin niyo po ang aming mga pangailangan at patuloy kayo po ang kumilos sa aming buhay, Panginoon. At tuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming buhay. Gamitin niyo po ito, mighty, Panginoon, sa inyong ubasan. At nawa, O Lord, sa mga susunod na araw, Panginoon, malinggo, ay kami po ay makapag-sagawa na namin ng face-to-face na gawain. At ganun din, no? Makapag-invite kami ang kaluluwa na dadalhin sa inyong paanan. Patuloy kami mga paglingkod at makapagdala ng mga bagong kaluluwa, Panginoon, patuloy namin may aali sa inyo at aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa malaking sandali na pinagkulit sa atin. Salamat po ang aming salamat at ang mga panalangin, Panginoon, na inyong narinig mula sa aming mga puso at sa aming mga dapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, para po sa ating mga pahayag po, para sa birthday celebrant po ng May, si Madam at May 6 ang ating kapatid na Ramon, nasa si kapatid na Ramon na Bilos. At ganoon din po yung anak ng ating elder Pastor Amang. Elder siya dito, pastor sa Pilipinas. At si kapatid na Piwi, katador po noong May 11. Ang anak po ng ating Pastor Levy, si Jael, noong 23 ng May. At ganoon din po yung anak ng ating Mariana noong 24, si Mosen Alvarado. Malaki na po yan. Malaki ng bata yan. At para po sa may mga karawan pa, si hirap ng pangalan na Kylie Mero noong 7. Si kapatid na Junray, lumapas noong 19. Si Jumar Prisa, ito mga magaling din mag-ano to mag-bake, magaling din gumawa ng pizza dito, makasama ulit natin dito, at makakita ulit ng employer. Noong 23 ng May, kanyang birthday, at si Kiana Mayril, noong 25 ng May. Sige po, at para po sa ating benediction, binibigay ko po sa ating Pastor Ben. Kami po, Pastor Ben. Amen po, hallelujah, praise God. Tayo po ay dumulog sa panalangin ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa katagumpayan ng ating gawain. Hallelujah. Amang banal, dakila sa lahat, patuloy po kaming dumudulog sa trono ng inyong pagpapala. Laki po yung aming pasasalamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain niyo po sa araw na ito. Salamat po sa mga kasagutan ng aming mga panalangin. Panginoon, inyo po nga dininig. Ito po yung aming inaangkin sa bawat isa, Panginoon. At lalo tigit po yung kapangyarihan ng inyong pong salita. O God, na narinig namin ngayon, Panginoon, na ginamit mo ang aming Pato Alex, ang inyong lingkod upang ibahagi ito, Panginoon. Salamat, O God, at tunay na ang katagumpayan ng aming mga hiling sa inyo ay dapat nandoon yung pagpapakumbaba, dapat nandoon yung will mo, yung mapangyari, at hindi yung will namin, Panginoon. Kami po ay nagpaplano lamang at kayo po ang nagpapatupad at tinuruan mo kami na ang bawat plano namin ay maging plano mo rin para sa aming buhay, Panginoon.
Let your will be done, O God. Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Salamat sa buhay ni Deacon Jason na ginamit mo, Panginoon, na pag-moderate, O God, sa kaayusan ng gawain ito. Salamat sa buhay ni Ate Virgie sa opening prayer, O God. At salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandirito, Panginoon, na nanalangin, O God, at iyon ay tunay na aming inaangkin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang grasya at habag ng Panginoong Hesukristo, at ang pagkikisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang tatlong amen. 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 Praise God. Salamat po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Ate Yoli. Hello. Ito po mga kapatid sa mga nakalipas na bakasyon. Okay. God bless po sa lahat. Naway magkasama-sama tayo next week. Maraming Face to salamat face. po. Ingat God po bless kayo. you. Ate Ramona. God bless. Ayan. God bless po sa lahat. Ate Yoli, Ate Tess, ingat. Ate Virgie, Ate DG, Ate Opel, Pastor Ruben, Brad Jason, Pastor Alex. God bless. God bless po, Pastor Ruben. Salamat po, Ate Opel. Virgie, God bless po. Bye. God bless po. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.